Tugon ng paggulong ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ilang usapin ang maiinit na natalakay sa paglilitis. Kabilang na ang kaibahan ng mga salitang pagbabanta at babala. Ang tugon ng mga Pilipino sa mga usaping ito, alamin po natin sa report ni Julian Bunag. Malimit marinig sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang linyang ebidensya ang magsasalita. Pero sa kabila nito, may kani-kanyang pananaw pa rin ang mga Pilipino. Para kay Liza, mahalaga pa rin ang matibay na ebidensya bago maglabas ng desisyon ng impeachment court. Naman po natin sigurado kung totoo o hindi. Kasi wala naman tayong ebidensya pa na nakikita o kailangan talaga ng proof of evidence para sa matulan ng guilty. So kailangan may lalabas muna yung ebidensya. Kasi judge muna before taong bayan. Sa usapin naman kung nakaaapekto ang opinyon ng publiko, naniniwala siya na nasa mga senator judge pa rin ang huling pasya. Kasi gustuhin man ng taong bayan na i-impeach si Sara, kung sa loob naman ng desisyon ng korte, hindi naman base doon sa nila. Kasi siyempre kailangan talaga ng proof of evidence para ma-impeach ka, para at magkaroon ng guilty. Kahit na anong opinion ng maliliit na tao dyan, baliwala pa rin kasi sila pa rin mag-decision dyan. Para naman kay Eduardo, mahalagang matapos ang impeachment trial upang lumabas ang katotohanan. Kasi siyempre, ang pera ng kaban ng bayan nawawala eh. Nawala na yun sa flood control. So ngayon naman sa BP Sara. So para sa akin po, dapat talaga matapos na as soon as possible impeachment para bumaon ng bansang Pilipinas. Dagdag niya mas mainam na harapin ng Vice Presidente ang mga paratang laban sa kanya. Pagdating naman sa mga ebidensyang inilatag ng prosekusyon, hati ang opinyon ng publiko. Gaya ni Nanay Erlinda at Rafaela. Malaking tulong po yun para siya makulong. Una, yung pagbabanta. Hindi naman kailangan antayin pa na may mangyari. Ang pagbabanta kasi, mangyayari yun kapag nagkaroon ng pagkakataon. Hindi lang si Bongbong ang pinagbantaan niya, pamilya, paulit-ulit sila magkakapatid. Hindi pa. Kasi ganito, yung pagsasalita kasi nila, na yung sinabing papatayin kita, kung papatay ako. Oh, ganun lang yun. Hindi pa tapos yung paglalaban. Kasi wala pa naman pinatay eh. Unang tinalakay ng prosecution sa 4 na articles of impeachment ang grave threat, huwag pagbabanta ng bise sa matataas na opisyal ng bansa. Dahil dito, isa sa mga nabuksang usapin ang pagkakaiba ng salitang pagbabanta at babala. Pero para sa pangkaraniwang Pilipino, ang definisyon nito, ang babala po, nagpapaalala po yun sa tao. Yung pagbabanta naman po, parang may pinagbabantaan kang tao. Kasi iba po yun, pag binantaan ka na, parang may binabalak talaga yun. pero ayon kay NBI Investigator Attorney Jeremy Lotok, nag-overlap ang dalawang ito, depende sa konteksto. Well, depende sa konteksto siguro, Your Honor. May warning din po kasi na I warned you. Sinasabi ko, pag inulit mo to, ito nang mangyayari sa'yo. May konteksto ho na gano'n, Your Honor. Na somehow nag-overlap siya doon sa elements ng grave threats na conditional. Sa Lunes, magpapatuloy ang impeachment trial kung saan inaasahang haharap na si NBI Director Attorney Melvin Matibag, ang ikatlo at huling testigo ng prosecution para sa article of impeachment tungkol sa grave threats. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Julian Bunag, 13 sa tanghali ng Congress TV.